Magandang araw mga lods. Ayan, medyo malungkot na, although safe, magiging safe naman tayo. Ngayon, nakikita niyo yung aso ko na yan. Iaano ko na siya. Dadaling ko siya sa barangay. Kasi sa barangay may ano yan eh. Pag yung may pakukuha kang hayop, itatawag mo lang. Ano siya mga lods eh. Sumosobra na yung tapang niya. Kami na lang ni Mrs. ang kilala niya. Pati mga apo ko inaano na niya. Totally kagabi lalabas yung apo ko Akala ko nasugat kinagat niya talaga Parang inano niya pero hindi niya binaon 2 beses mga lods. At laging ganun na yon ang ginagawa sa mga apo ko. Pagpapasok dito, tapos paglalabas na, yun inaano niya. Ayoko naman na madali yung mga apo ko. Kaya kailangan nating i-sacrifice. Mabigat man sa loob natin. Kasi yan Kung sa akin siya Pag ako yung naman sa akin. Kaya lang ang problema, wala na makakapasok sa bahay. Totally na kami dito mga lods na 1.5 na kami kada turok. Binibigyan namin kasi hindi namin maasikaso. Libre naman sa City Hall yun laging inject ng inject. Sayang yung resources mga lods. Kaya malungkot man pasensya na kaibigan kasi wala kailangan kitang i-dispose kasi nakakatakot dyan kasi mga lods. Yung rabies mga lods, diba tuloy natin to mga lods pagkatapos ng intro. Let it, bang, bang. Yun nga mga lods dito muna tayo sa konti lang naman to tapos punta tayo sa ibon mga lods. Ito nga to si Oyong di nakakagat ng bata. Tapos yung yung may tumawag sa akin kasi bibili ng ibon. Inano niya rin, buti sa pantalon lang mga lods. Kung hindi, another na naman yon na damage Tsaka ang mahirap doon, yung siguro kung gumastos tayo, medyo okay lang yun Ang problema, baka mamaya may rabies kung sino man ang madali, kawawa naman. Tsaka cargo namin yun, di ba Bagamat nasa loob siya. Siyempre, may dyan may kaukulang batas doon. Tsaka cargo talaga namin yon. Tapos ang kinakatakot ko pa dito yung mga apo ko. Lahat inaano na niya inaaway mo apo ko. Kaya lang sabi ko mahirap yun. Ayoko isapalaran kayo dyan. Baka mamaya pagsisihan natin yung mga lods. Hindi natin masabi. Bagamat yan na-inject na ayoko makipagsapalaran. Kaya napamahal na talaga itong aso na to sa amin, si Oyong. Kaya lang, anong gagawin ko? Dahil sa aso, masasapanganib yung yung mga apo ko, di ba, Kagabi lang gusto ko nang anuhin to Naaawa lang ako Sabi ko nga, pasalamat ka, hindi pa ako lasenggo. Ay, hindi na ako lasenggo. Nako, sabi ko nga kung nataon may gagawin ako rito. Magiging magiging asusena to mga lods Kaya lang, hindi na natin gawain yun. Tsaka naawa ako mga lods. Di ba Kaya yun, nagtanong-tanong ako, pwede raw sa barangay. Di ba yun. Bahala na yung doon, barangay. Yan, tumago kay kapitan. Tapos punta raw sa barangay. Tapos although naman, una sa sekretar, tapos yung si kapitan na yun mismo tumawag. Pagkatapos na yung tumawag sa barangay, tapos si Kap tumawag sa amin. Ayun, Lunes. Kaya sa Lunes, ayun, masakit man sa loob, kaya lang mahirap yun mga lods. Ayoko mamiligro yung sambahayan ko, di ba, baka magsisi tayo. Kaya ayun, na natin, bahala na yung kasi i-impound yan Ngayon, kung gagawin bantay yan, mahusay na bantay mga lods. Kaya yun mga lods, naisingit ko lang. Punta na tayo sa mga idol, mga
Lods, sa ibunan natin. Ayun mga lods, sa ano siya, tapos na yung gawa ko, kaya ako maghapon akong nagkakalikot doon sa taas kanina. Totally, inabot na akong maghapon mga lods. Tapos ako maghapon na naglinis-linis ako. Makikita niyo sa dulo ng video na to yung naglinis-linis ako para ma-refresh ng konti. Yan, marami akong basurang natanggal dyan. Kasi nung nakaraan, tinabi ko lang dyan eh. Pero hindi ko naman naibaba pa. Ayun, tuloy ako. Bagay, mura lang naman. Bayad akong 150. Para naman kumita yung yung mga nangangalakal dito. Yan, bigay ako ng karaan sandaan kagabi. Tapos sumunod 50. Kaya bali 150 yung ibayad ko. So okay naman. Tapos yan, yung nakikita nyo na yan, halos dilaw. Pinagsama-sama ko na yung yung dilaw, lutino, saka yung mga yellow ball. Tapos yung mga recessive na may dilaw, saka mga spangle na may dilaw. Tapos yung lace wing. Totally, hindi pa pure na lace wing yan. Lahi lang yan. Pinagsama-sama ko na, tapos may rin sa kabila naman, mga dominant, recessive, spangle, yung halos magkakahawig ang kulay. Para magandang tingnan, di ba, Yan, pinag-iisipan ko pa rin mga lods kung paano natin maayos to. Kasi hindi ko pa naiakit talaga yung yung mga ibon natin sa meron pa sa baba eh. Hindi pa natin talaga naiakit lahat. Ngayon, pag siguro makakapag-decide ako rito pag ginawa na tong bahay dito sa kabila. Kasi may space pa rito, siguro mga 60 cm. Maluwag na rin yun, parang silaki ng kulungan, So yun, baka kasi yun eh. Sabi niya mas mataas. So mangyayari, pwede akong dumikit sa kanya, yun. So baka madagdagan yung lagayan natin ng ibon. Kaya sa ngayon, hindi pa natin inaalis. Biyan lang muna natin sila doon. Totally yun eh. 3 pares pa yung nasa baba ng mga kids. Tapos yung mga manok ko na nilalaga ko na lang yung itlog kasi dami. Minsan every other day 4 na itlog mga lods. So bali 2 beses, 2 itlog araw-araw. Ayun, pag nagluto akong itlog 20 mahigit. Kaya lang ang liliit, okay na rin, nakakabusog rin naman, di ba? Yung iba nga Penoy na kasi may similya yun mga lods eh. Ayoko naman buhayin pa kasi wala tayong pwesto mga lods. Kaya talaga, naalala ko yung doon sa amin, sa probinsya. Pag nandun na ako, maganda talaga. Kahit yung mga kapitbahay ko rito, sabi nila pag nandun ka na, maganda na yung mo ron, sabi niya. Kaya lang dun mga lods, mura yung ibon. Totally, may nagtanong sa akin, yung kalods natin sa messenger, sana lods, yung tumatawag sa akin ng brother, pero iba yung relihiyon nun. Yun, pag may tanong ka, punta ka rin sa lods, sa comment section sa YouTube para nakikita ng mga kaya minsan mga lods may mga sinasagot ako wala sa comment section kasi marami sa sa messenger. Pero naman, kung talagang ayaw ng mga lods, okay lang naman yan, sasagutin ko pa rin naman. Total, ang tanong ni lods Ramos, Amado Ramos, yung patungkol sa yung presyo ko. Ayun, sabi ko, depende sa depende sa area. Pero hindi ko babanggitin dito mga lods para hindi tayo makasagasa ng ng presyo. Kasi mahirap eh. Minsan mataas ako, minsan mababa. Ngayon mababa ako eh. Sabi ko nga, depende. Halimbawa, Cavite. Yan. Ganito, presyo. Tinlupa. Lalo pag pa-deliver mo. Although, naman, yung mga kalods, alam naman nila na mataas yung pamasahe ngayon. Kaya yung ginagawa nila, sinasagot na yung rider. Kaya ayun, masaya naman ako. Ngayon, ginagawa ko na lang, dinadagdagan ko yung rider. Pero itong kumuha sa akin ngayon, lang, yung pick up lang.
Tapos, yung yung, hindi ko lang kung nabanggit ko doon sa vlog kong nakaraan. Yung paalis na lang ako, may bumiling ibon, pero isa lang. May nadagit daw siya, magkakalapati yun eh, may nadagit siya, tapos may nagturo sa akin na yun, sabi niya, may dito sa kabilang iskinita. Totally, hindi na iskinita tong sa amin, kalsada na eh. Ayun, naituro ako. Driver ng tricycle yun. Si number 59, si Kiko. Ano yun sa totoo, yung presyuhan ngayon, yung ganong klase, nasa 1 to 1.5. Nakita ko sa sa pet market. Pero lang, como isa lang naman ang binili niya, tsaka taga rito naman. Binigay ko lang sa kanya ng 500 mga lods. Pero ang out ko talaga nun, 1 to 1.5. Gandang klase, nadali niya, may sing-sing. Sabi ko nga, ko muna, dalhin mo rito, tapos ko, baka, para makita natin yung upo, tapos maipares natin, yun, hinanapan ko lang pares. Tapos umakyat na ako noon, kinabukasan. Ko na siya, kinabukasan nga ba. Basta lumipas dito yung ibon, tapos ko, pinunta ako na sa pilahan, wala siya. Kinausap ko na lang yung driver, sabi mo yung ibon na, okay na. Ayun, sabi niya kay Mrs. dahil nasa bubong na ako noon, pag daw, kukuha pa siya. Ayan. Hindi ko nga nakausap totally, yun talaga naman mga lods Pag yung bago mag-ibon, bibili ng bibili yan. I-introduce ko sana, yung ile-lecture natin, tuturuan sana natin siya. Magpapasab, tawag na ito. Bubulot tuloy ako. Sabihin ko sana, mag-sub ka, tapos, i-mention kita raw kung anong dapat mag-gawin. Kaso, nung hinatid niya yung pinairam kong kulungan, si Mrs. na yung nakausap. Sabi niya kay Mrs. Daw pag bibili pa siya. Pero yung bababaan natin kasi taga rito naman tong Siyempre, for consideration, pag taga rito, mas mababa kasi hindi na natin i-deliver tapos kilala natin, taga rito sa atin, mas mababa na konti, mga lods. Ganun lang. Kaya kayo, yung mga gustong kumuha sa akin ng mga kits, mga lods. Yun? Minsan may magtatanong ka, di ba, may binabanggit. Pero pag interesado kayo, basta 3 pares. 3 pares o 4, Tapos, lalo na kung kukunin nyo dito. Malaki discount, mga lods. Malaki. Kayo mag-alala, hindi naman natin nininegosyo to, lang. Kita nyo naman, di ba, Pero hindi ko babanggitin yung presyo, Yun, siguro, bigyan ko kayong tip. Presyo pet market, yan. Hindi, pet market, hindi. Yung tawag nito. Pag mag-ano ka sa pet shop, yun, parang ganun. Pero di ko na babanggitin kasi yung iba alam na yun Ganun lang kasi for patuka. Pero na rin, pag volume, malaki rin siyempre mga lods. Di ba, Kaysa yung patatlo-tatlong pares, yun, volume, siyempre malaki-laki rin yun. So, yun, marami na naman sila, bagamat may natira pa akong patuka. Bumili ako nakaraan, 13 kilos Tapos, 4 na kilong integra. Tapos 1 kilot kalahating mahina lang naman yung mga kakatil yung sunflower seeds. So yun, ayun, bumili uli ako kaya ganun lang, happy yung yung mga alaga natin, di ba, So at medyo tatagal yan kasi yung binili natin kasi nabawasan ng malaki yung alaga natin. Sabi nga ni Lods, pag daw gusto ko uli ng ganyan na magbabawas, sabihin ko lang. Yan Totally siya mga lods laki 30 mahigit. 30 pieces. Meron ding kumukuha rito kaya lang pa pa isa-isang pares kaya hindi ko na binablog. Hindi ko na binablog So ngayon yung halos yung isang tag nito, yung isang cage. Halos naubos yun. Ang natira lang doon, 4 yata o 5.
Ngayon, yun nga, yung nakita nyo mga dilaw yan. Mga nakikita nyo mga dilaw na yan, hinati ko. Ibig sabihin, kinuha ko lahat sila. So yan, yung mga mahilig sa dilawan dyan, ano yan, available yan ngayon, yung mga yan, mga lods. Tapos, ano yan, hanggat maaari, pick up. Para may, yung ipapamasahe nyo, na ibabawas ko, mga lods. Yan, ganun na gagawin natin. Kung kaya nyo pick upin nyo para mas mura. Mura lang ang bigay ko sa inyo. Yan, kasi maganda yung presyo ng mga lods, yung ibon ngayon, sa totoo lang. Kaya lang, gaya na sabi ko sa inyo, minsan, malakas sa area na yan, dito naman sa area dito, mahina. Ano lang yun eh. Kumbaga weather, kahit malakas ang ibon, sa lugar mo naman, hindi, wala rin. O minsan naman, sabi nila, mahina ang ibon, pero sa area mo, malakas. Ganun lang yun, depende sa area, mga lods. Natali, yung area ko rito, alam ko may mag-iibon din dito eh. Meron din dito. Kasi may mga nag-aalaga rin kakadol tsaka lovebird dito eh. Marami rin rito, mag-iibon. Kaya lang, hindi lang kami nagpapanagpo. Tsaka ayaw akong eh. Kayo lang yung tropa ko, mga lods. Kayo yung kagrupo ko lang. Kasi mahirap eh, nadala na ako eh, yung laglagan. Ayoko yung ganun. Kung kasama mo, ilalaglag mo, pamihira. Dapat, sa grupong ganyan, ano man yan, lalo na sa pag-iibon. Pagkasama mo, mo ilalaglag. Para patulungan mo yan. Kagaya yung ginawa niya, nabanggit ko sa kanya yun eh, na gusto ko nga magbawas kasi nga, yung patuka, kasi yun eh, nakabunot na ako sa bulso kasi nga humina yung ibon, mga lods. May bibili, isang pares. Magkano lang yun, di ba, Tapos patumal, talagang matagal bago may bumalik uli. Pa isa-isang pa, minsan nga isang piraso lang, mga lods eh. Yung sabi ko, patay, ang lalakas kumain ng mga to, nakakabunot na ako sa... Buti na lang, may trabaho ako, may ginagawa ako. Kaya kahit pa paano, nakaka-survive sila. Ngayon, si Timo J, nung nanalo siya, yun, nabanggit ko sa kanya. Yung nagparapol ako. Nanalo siya. So, yun, kaya... malaking bagay yun. Kaya sabi niya, Lord, sabi niya, di ba sabi mo, babawas ka. Baka gusto mo, Sabi nga ni Lord, yung mga pinagpilian ko lang, basta maayos ang balahibo. Pero hindi, magaganda ibon, mga Lods eh. Kailangan ko lang talaga magbawas. Sabi nga niya, kahit normal lang eh. Magaganda yung mga ibon. Sa totoo lang, quality. Quality yung mga ibon. Kaya yung may kausap din kasi yan si Lods eh. Parang yung kumukuha sa kanya, kailangan niya. Siguro, tinanong kung pwede kumuha. Pwede naman kasi sakto naman. Magbabawas ako kasi nabibisi ako, mga Lods eh. Ayun, kasado. Yung presyo nga ni Lods, di ko na hindi na ako umano sa kanya. Pwede ba, sabi niya. Siyempre, sa lakaran sa ganyan, mga Lods, yan. Kumbaga, malaking bagay na yon, tulong na sa akin ni Lods yun. Siyempre, may kausap siya. Kahit paano tutubo, kahit konting-konti lang. Ganun lang naman yan eh. Kesa naman yung binagsakan ko rito, talagang binabanggit ko sa mga pumupunta rito. Grabe yung talaga, binabarat ako. Kaya, sobrang nanghinayang ako. Tapos, pag kumuha pa, limang pares. Sabi ko, pambira. So, lugi talaga yun. Kaya sabi ko, para ko lang pinamigay yung mga alaga ako, di ba, Pero kagaya niyan, marami yung ibon. Totally, nangontrol na nga ako, mga Lods eh. Nangontrol ako eh. Kaya kung mapapansin nyo, nagbubuga yung mga ibon ko, pero hindi ganun ka, Ngayon nga, ilan yung namisa ngayon? Bali, 1, 2, 3. 3 breeder yung namisa. Although yung nakaraan, maraming yung galing sa baba. Meron yun. Yun, nasama na nga sa out yun eh. Tapos ngayon may naglilimlim na 2 dito sa baba. Kaya ayoko pangalisin kasi ubulabog eh. Kaya yun, sabi ko, nung naglipat ako, medyo nabulabog sila. Pero okay lang kasi naman yun pag nasanay na ibon.
Totally nga, namisa na nga sila sa taas eh. Pati yung kakatil yun, nasanay na, di ba? No? Namisa na. Pero kinokontrol ko pa rin sila. Di ba? No? Kasi ano eh, ano yan mga lods, parami ng parami, tapos wala kang buyer eh. Libangan lang naman natin no mga lods, for patuka lang talaga. Kaya pasensya na dun sa ano yung nagko-comment dati na, Lods, bakit puro dahilan mo patuka? Eh, yun ang totoo, Lods. Wala tayong magagawa ron, yun ang totoo. Di ba, no? Kumbaga, nag-alaga tayong ibon hanggat maaari, yung ipapatuka natin, galing na rin sa kanila. Ganun yun, mga Lods. So, naglilibang tayo, di ba, no? Hindi na tayo masyadong gumagastos. Ngayon, pag sinuwerte pa tayo, medyo kikita pa tayo. Ganun lang naman ang pag-iipon, mga Lods. Hindi naman tayo bisyoso na, kasi sa totoo lang ito, kaya ako nabanggit na hindi tayo bisyoso, may yumaman sa ibon mga Lods. Ayan, sa mga hindi nakakaalam, may yumaman. Kaya lang ngayon, sa panahon ngayon sa Pilipinas, lalo na sa metro, malabo na yon. Kasi sa dami ng nag-iibon mula nung nag-pandemic, malabo na yon. Siguro makontento na lang tayo pag nakapag-out tayo, yan. Pamalit patuka, yan. Ipatuka sila, okay na yun mga Lods. Dapat masaya na tayo ron. Huwag na tayo masyadong magangad na ano. Pero ako, naranasan ko yung ano mga Lods, yung kumita talaga. Naranasan ko eh. Diba no, nakabili nga akong radyo eh. Bibili ko rito 13.5, punta akong round no. Ano lang, 8,000 lang. Di, katas na ano yun, naipon ko yun eh. Kaipon ako 15,000 na to, 16,000. Sa ibon lang yun mga Lods. Kada ano ko deliver. Well, gulat ako, nakaipon ako mga Lods. Ganun lang, di ba no? Eh wala man akong bisyo. Kaya yung ano, yung ba, nagtrabaho, yung kinikita ko. Ano lang yun, minsan kung may kailangan na gamit yung ibon, no? Doon lang. Hindi ako ano kasi, hindi man ako umiinom. Kaya talagang pinaka-bisyo ko yan, yung ibon. Diba? Ganun lang mga Lods. Ayan mga Lods, siguro ano yan dito muna, ayan, di ko na ano yung nilinis ko. Nilinis ko kasi yun eh, yung pinakahuling bahagi ng ano eh, wala eh, ano talaga, maghapon ako nagkakalikot yan para ano, tapos yung binigay na lupa sa akin, kung napansin may mga lupa, magtatanim ako ng ano, ayan ko kung saan ko ipupwesto yung honeydew mga Lods. Hinahinga ako, sayang yung binhi eh. Para kahit pa paano ano, napapangus tayo dito. Nakapagpatubo na ako dati melon eh. Matamis mga Lods. Okay mga Lods, siguro hanggang dito muna at maraming salamat sa panonood. Bye bye.